Halos kakaumpisa pa lang ng taon pero kabi-kabilang sunog na ang sumiklab sa iba't ibang lugar sa bansa. Isang bata sa Zamboanga del Sur habang isang lola sa Isabela ang nasawi sa sunog habang sila umano ay natutulog. Yan ang tinutukan ni Dano Tengkongko. Dahil gawa sa light materials, mabilis na kumalat at lumaki ang apoy na tumupok sa nasa 10 bahay sa barangay Dumagok sa Pagadian, Zamboanga del Sur noong Biyernes. Pero higit pa sa nasirang ari-arian, isang 3 taong gulang na bata ang binawian ng buhay. Sa ulat ng BFP, natutulog ang bata kasama ang bunsong kapatid at tiyahin na nakalabas kaagad nang mangyari ang sunog. Sinubukan pa raw balikan ng tiyahin ng bata pero hindi na ito nagawa sa laki ng apoy. Doble dagok sa pamilya dahil halos kamamatay lang din ang ina ng biktima. Nabalot naman ng makapal na usok at nagngangalit ng apoy ang paligid ng sitio Kalapukan sa barangay Carreta, Cebu City nitong Sabado ng gabi. Pahirapan ang pag-apula ng mga rumespondeng bombero sa sunog na tumagal umano ng 1 oras. Sa gabi ring yon, isang panibagong sunog ang sumiklab sa sitio Kanipaan sa barangay Basak, Pardo. Hindi bababa sa 150 bahay ang natupok ng magkahiwalay na sunog. Faulty electrical wiring ang isa sa mga tinitingnang pinagmulan ng apoy. Pansamantalang tumutuloy sa evacuation center sa mga nasunugan habang may ilan pa rin piniling manatili at maglagay na lang ng tolda malapit sa nasunog nilang bahay. Nagkagulo naman ang mga residente ng San Mateo, Isabela kahapon matapos matupok ng apoy ang isang bahay kung saan natrap ang 97 anyos na lola. Kwento ng kanyang mga apo, natutulog ang kanilang lola nang mangyari ang sunog. Inaalam pa ng BFP kung ano ang pinagmulan ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Dano Tengkongko, nakatutok 24 oras.